Sobrang nakakahiya po itong ginawa ni Senator Bato de la Rosa at ni Vice Mayor Baste Duterte, mga kababayan, dahil mismo po sila pong mga politicians ay nagpapakalat po ng disinformation. Binahagi po kasi nila ang AI video na ito, itong video na ito na sinasabing Gen Z daw, na kumakampi kay VP Sara na in-interview or sinurvey, kumakampi at nagbibigay ng pahayag na pabor kay VP Sara at sinasabing hindi daw po pabor ang Gen Z na ito sa impeachment trial ni VP Sara. So sa makatuwid, ito pong AI video na ito ay ginawa for propaganda, mga kababayan. At ang ginawa po ni Senator Bato de la Rosa at ni Mayor Baste or ni Vice Mayor Baste ay binahagi po nila ito sa kanilang platform na may mga overconfident na caption. Ang caption po ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, sabi niya dito, "Mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yellow at mga komunista." Talaga naman, ito na naman yung kanilang propaganda, komunista, yellow, bla bla bla. Pero, AI generated po ang video na ito. Ito naman si Mayor Baste, sabi dito, "And the liberals say they have Gen Z support. Come on." Sabi niya. Ayan, mga kababayan. So, proud na proud sila na yung bata na makikita sa video na Gen Z daw, nagbibigay ng pahayag ng pagsuporta kay VP Sara at ayaw daw po sa impeachment trial. Kaya nila nilagyan ng ganong caption na overconfident, mga kababayan. May pagka mayabang na naman po at hambog. Pero, ang mga video pong yan ay gawa-gawa lamang. AI, hindi po yan legit, hindi po yan organic. Hindi po totoong tao ang mga ini-interview dyan. No? So, ito po yung nakakasama ng loob. Mga politicians kayo, you are supposed to be smart, no? And brilliant. Dapat alam nyo kung paano kumilala ng AI or totoong video. So, hindi natin alam kung sinadya nilang ibahagi yon para paniwalain ang kanilang mga supporters, no? Linlangin ang kanilang mga supporters, or hindi natin alam kung kahit sila na biktima ng AI or ng kalokohang video na iyon. Makikita mo naman yung page na nag-post nung AI video na yon, hindi kilala, dapat doon pa lang suspicious ka na. Bakit mo pa ibabahagi? Di ba sana kung galing yan sa mga news provider or sa mga legit at mga kilalang pages, no? Pero si Senator Bato at si Vice Mayor Baste, walang pakialam. Basta pabor sa kanila, ibabahagi nila yan, i-amplify nila. Tapos yung mga supporters nila na napaniwala, alam niyo naman, mga DDS ang daling mapaniwala, no? Gullible. Yung mga napaniwala, i-amplify din hanggang sa dumami na ng dumami ang naging proud at tatuwan-tuwa. Akala mo sila ay sinusuportahan ng Gen Z nasa video na yon. But in reality, walang ganun. Hindi totoo yon dahil AI video. So again, bakit mo i-share ang isang content ng isang page na hindi kilala? No? Okay lang naman kung mag-share ka, pero kilatisin mo muna. Alam niyo sa mga platform ngayon, sa YT, sa Facebook, at sa iba pang platform, sa TikTok, meron na pong mga label ang mga AI content, no? Doon sa content na yan, makikita mo naman, yung page mismo nagsabi ang mga sinishare nila ay kalimitan AI-generated contents, no? And, makikita mo naman doon sa identity ng content, may mga label dyan. May mga label dyan na AI-generated or AI. Makikita nyo rin yan sa mga YouTube videos kung yung YouTube video ay AI-generated, no? May mga hashtag pa na nilalagay yung mga content creator. At may mga description or paliwanag na AI lamang yun. So, nakakalungkot dahil ang mga politicians natin, ayan, si Senator Bato at si Vice Mayor Baste, they are supposed to be smart and brilliant. Pero sila, nalinlang. Hindi natin alam kung nalinlang sila o napaniwala ng AI or sinadya nilang i-share ito kahit alam nilang AI. Sinadya ba nilang i-share ito dahil pabor sa kanila yung narrative na sinasabi ng bata, nung AI-generated na batang iyon? Or sila nabiktima lamang din ng AI, ng disinformation or ng kalokohan? Kung sila na biktima, di ibig sabihin nito, hindi sila smart, hindi sila matalino para i-distinguish or kilalanin, i-identify kung ano yung AI at hindi AI. Ang dali lang, unang tingin ko pa lang AI na eh. Unang tingin nyo pa lang, makikita nyo na ay AI to, makinis yung mukha ng bata. At saka slow yung mga kilos or yung movement ng mga bagay sa likod ng bata. No? Tsaka yung kitang-kita mo naman yung pagkakaiba ng legit at saka AI eh.
pagtabihin mo ang isang AI video at saka legit na video, makikita mo may malaking pagkakaiba sa dating pa lang, no? Yung makikita mong itsura, hindi natural ang AI. Makikita mo na agad yan. So, hindi natin alam kung na paniwala lang sila Senator Bato at si Vice Mayor Baste ng AI video na yon, or alam nila na AI video pero shinare pa rin nila para manlinlang, para paniwalain ang kanilang mga supporters. Either or, maling-mali. Kung binahagi nila yon, ishinare nila yon kahit alam nilang AI, well, if that's the case, binibo-bo nila or binobobo nila yung mga supporters nila. Nililinlang nila ang kanilang mga supporters. Kung alam nilang AI yon pero binahagi pa rin nila. Ayun ay isang uri ng pang-bobobo, mga kababayan. Ngayon, kung hindi naman nila alam at nabiktima lang din sila ng AI content na yon, then therefore, hindi sila smart, hindi sila matalino para i-distinguish or i-identify ang AI sa hindi AI. My goodness, no? Yan ang mahirap. Kung nagpakahambog, nagyabang agad, no? Tapos, nangutya agad, sinisi na agad ang yellow, ang liberal, ang komunista. Pambihira, baguhin nyo naman yung propaganda nyo. Kasi basang-basa na ng mga tao. Lagi na lang komunista, lagi na lang yellow, lagi na lang silang sinisisi nyo. In reality, rising tiger of Asia tayo noong panahon ni Pinoy Aquino. Mga kababayan, ano? At saka, sino ba yung mga nakakulong ngayon? Liberal Party ba? Sino yung mga kinakasuhan, hinahabol ng batas? Sino yung mga nagtatago? May peace of mind si Mar Rojas. Si Atty. Lenny, masaya sa kanyang angat buhay at productive siya bilang mayor-elect ng Naga City. Hindi pa man siya nagsisimulang maupo bilang mayor. Ang dami na niyang nagawa. Ang dami na niyang inasikaso bilang paghahanda sa pag-upo niya bilang mayor ng Naga City. At meron siyang peace of mind. Wala siyang kaso, wala siyang nilustay na confidential fund, at hindi siya na-impeach, mga kababayan. Si Pinoy Aquino, umalis sa mundong ito na mayapa ng tahimik, ng walang ginugulong tao. Established na kasi siya, kaya wala na siyang pakialam sa paninira sa kanya. Hindi siya nakulong. Si Senator Trillanes, natalo man ng paulit-ulit, hindi rin nakulong. Malinis ang konsensya, may matinong prinsipyo. Si Senator De Lima, napatunayan niya na siya ay inosente kahit siya ay ginawa ng mga fabricated na kaso. Hindi siya tumakas, hindi siya nag-asylum, hinarap niya. Tapos, ang pangit ng tingin nyo sa mga liberal, sa yellow. In reality, ang yellow, ang red, meron man silang rivalry, no? Meron man silang hindi pagkakaunawaan, sa politika lang yun. Pero pare-pareho po silang makabansa, hindi sila maka-China, pare-pareho silang gumagawa ng kanilang sariling magagawa at paraan para makapag-ambag sa bansa natin. Eh yung iba dyan, halos ibenta tayo, gawin tayong probinsya ng China, niloloko tayo, nililinlang tayo, ginagawang joke ang ating national security and interest, mas pinapabora ng China, ginawan sandamakmak ang naging sindikato nung panahon nila. Pogo, Farmally, Pastillas, na makiyaw ng mga lupa, kahit illegal. Pumasok ang mga bilyong-bilyong halaga ng shabs. You name it. Ang haba ng listahan. At sila yung nagtatago, sila yung tumakas, sila yung naghahanap ng asylum, sila yung involved sa di umano human trafficking, sila yung involved sa ganitong ganyan na illegal, may pinatumbang tao, nagtago sa ibang bansa, may nagtatago hanggang ngayon, may pastor na alam nyo na kung anong pinagagawa di umano, nagtago din. Hindi po ba mga kababayan? In reality, red and yellow, hindi tunay na magkalaban. Sila talaga yung may puso at pagmamahal sa Pilipinas. Rival lang sila sa politika. Yes, alam natin yan in history. Pero pare-pareho silang makabayan. Hindi tayo ibebenta sa ibang bansa. At hindi tayo lilinlangin, hindi tayo lolokohin, at hindi tayo gagawin joke. At hindi tayo papaniwalain gamit ang mga AI video. Pambihira naman. Tapos na ba kayong kumapit sa fake news, mga DDS? Kaya ngayon, sa AI naman kayo kumakapit? Mahiya naman kayo. Nakakahiya yung ginagawa nyo. Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo sa pangyayaring ito?
Di ba? Ang tataas ng posisyon nila, pero either napaniwala sila ng AI video or nagkalat sila ng disinformation kahit alam nilang AI video ito. Nakakahiya po yan, sa totoo lang. Salamat po sa panonood. Sana'y makapag-komento kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.